Si Juan ay isang batang cute, may bilugang pisngi, dimples, at kayumangging mga mata. Madalas siyang nakasuot ng asul na t-shirt at dilaw na pantalon. Isang araw, nakaupo siya sa asul na sofa at naglalaro ng video games sa isang maaliwalas na sala na may magagandang dekorasyon at mga nagkalat na laruan. Habang abala si Juan sa kanyang paglalaro, lumapit ang kanyang ina na suot ang makulay na damit. Pagod na pagod ito at mukhang stress o may sakit. Sinabihan niya si Juan na tulungan siyang magligpit ng mga laruan sa sala. Ngunit binaliwala lang ni Juan ang kanyang ina at patuloy sa paglalaro at panunood ng TV at mga laruan na nagkalat sa maliwanag na sala. Dahil dito, napilitan ang kanyang ina na maglinis ng sala mag-isa. Kitang-kita ang kanyang pagod habang naglilinis, pero pinipilit niyang ayusin ang bahay na may magandang ilaw at dekorasyon. Sa kabilang banda, ang kusina ay magulo rin at puno ng maruruming pinggan sa lababo. Mula sa sala, tanaw ni Juan ang kalat sa kusina. Habang nagluluto ng hapunan ang kanyang ina, si Juan naman ay nanonood lang ng TV. Isang araw, nagkasakit ang kanyang ina at kinailangang humiga sa kama. Mukhang mahina at may sakit ito, at labis na nag-aalala si Juan. Ang silid tulugan nila ay may magaganda ring ilaw at dekorasyon, katulad ng sala. Napansin ni Juan ang kalat sa buong bahay, at napagtanto niya ang epekto ng kanyang katamaran. Determinado si Juan na tumulong, kaya't sinimulan niya sa pag-aayos at paglilinis ng mga maruruming pinggan sa lababo. Tinapos niya ang paghugas ng pinggan, kahit na bahagyang nabasa ang kanyang damit. Matapos maghugas ng pinggan, nagwalis si Juan ng sahig sa sala, at niligpit ang mga laruan. Patuloy niya itong ginawa hanggang matapos ang mga gawaing bahay. Sa wakas, nagluto si Juan ng simpleng pagkain, sa tulong ng isang recipe book. Nagsumikap siya at nagpakita ng determinasyon sa pagluluto. Nang maihanda na ang pagkain, inihain ni Juan ito sa kanyang ina na nakahiga pa rin sa kama. Nagulat at lubos na nagpapasalamat ang kanyang ina sa ginawa ni Juan. Sa kabila ng kanyang sakit, nakangiti siya at ipinapakita ang kanyang pasasalamat. Sa hapunan, magkasamang kumain si Juan at ang kanyang ina sa isang malinis na hapagkainan. Nakangiti sila at nag-enjoy sa pagkain. Mula noon, tinulungan ni Juan ang kanyang ina sa mga gawaing bahay. Tinulungan ni Juan ang kanyang ina tumayo at maglakad-lakad at nagpapakita ng kanyang suporta. Pareho silang nakangiti at masaya. Ang kanilang sala ngayon ay malinis at maayos. Madalas silang magkasama ni Juan sa asul na sofa, nanonood ng TV, at nag-enjoy. Si Juan ay patuloy na nagpapakita ng dedikasyon sa pagtulong, gaya ng pagtatapon ng basura, at iba pang gawaing bahay. Habang nagpapagaling ang kanyang ina at madalas silang magkasama ni Juan. Sa huli, nagtanim sila ng mga bulaklak sa kanilang hardin, sumisimbolo ng paglago at kooperasyon. Pareho silang nakangiti at nag-enjoy sa sandaling iyon at inspirasyon ni Juan na maging mas responsable at mapagmahal na anak. Ang kwento ni Juan ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pagtulong at pagiging responsable sa mga gawaing bahay. Ipinapakita nito na ang simpleng pagtulong sa mga magulang ay may malaking epekto sa kanilang kalusugan at kaligayahan. Ang pagiging tamad at pabaya ay nagdudulot ng dagdag na hirap sa mga magulang, ngunit ang pagiging masipag at maalalahanin ay nagdudulot ng kaginhawahan at kasiyahan sa buong pamilya.